Siguro napapanahon na para malaman nyo na ang totoo. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Sotto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy, kinausap ko si Joy, sabi ko no, sabi ni Joy sa akin, no Anjo, I want you, ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen, sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige, ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Sotto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po natulpo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Masikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi, kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Sotto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin, lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung the school was legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Raffy Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Kaya very cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda, wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwelahan namin maayos. Meron ba naman eskwelahan na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Raffy Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pina-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 estudyante, 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Raffy Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tignan nyo, Tulfo, tignan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa iyo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Sotto III.
Yung senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po, marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata.